HIV testing natin dito sa region at lahat po ba ito ay accessible? HIV testing po, no? Sige po, ang HIV testing po natin is available po sa lahat po ng 18 HIV treatment facilities at sa mga rural health units po natin sa buong Region 12. So lahat po ng rural health units or mga RHUs natin ay binibigyan po natin ng allocation ng mga HIV testing kits para po maging accessible po sa lahat or sa buong community yung ating HIV testing. And this is also free and confidential po sa lahat po ng facilities na binabanggit po natin. So we have 18 HIV treatment facilities at lahat po ng rural health units po natin. Ma'am, I also want to add lang po. Aside po sa mga treatment facilities natin, one of our duties din ni Ma'am Mira is to train yung mga kabataan natin ng CBS or community-based screening, community-based screening. No? So, aside sa mga testing facilities, may mga partners po tayong mga support groups that they are well trained on how to conduct symposium and testing as well para mas ma-reach natin yung mga client natin na medyo naiilang pumunta sa mga facilities. So, sila na mismo po yung lalapit sa mga kaibigan nila to test them and to encourage them to get tested. Meron din po tayong iba't ibang klase ng modality, no, nung pagte-testing. So, yung nabanggit po natin, accessible po yung HIV testing sa RHUs at 18 HIV treatment facilities. And yung binabanggit po ni Sir Van is tinatawag po nating community-based screening. So, kami po sa Region 12 ay nag-augment po ng mga staff na bababa po sa community, barangay levels, and schools po para mag-conduct po ng free and confidential HIV testing kasama po ng pagbibigay po ng advokasya about HIV. And we also have the newest po, actually hindi na po siya new because this already existing since 2022, 2023. Meron po tayong HIV self-testing. So may mga individuals po na hindi po gusto or kayang pumunta ng facilities or magpa-test during community-based screening, pwede po silang sumangguni at mag-access po ng HIV self-testing. So pwede po nilang i-test yung kanilang sarili sa pribadong lugar or kung saan po sila komportable. Libre po ba ang HIV testing at treatment sa lahat? Yes, libre po binibigay ng DOH-12 at ng ating HIV treatment facilities ang HIV testing, lalong-lalo na po ang ating mga gamot. So once na-diagnose po ang isang kliyente na merong HIV, mabibigyan po siya ng libreng gamutan na binibigay po na libre ng Department of Health. So ito po ay libre hanggang sa magiging libre lang po talaga ito hanggang may pondo po ang Department of Health, ito po ay libre po na ibibigay sa lahat ng pasyente. Okay. Ma'am, sir, good morning. Amiel po from GMA. Nabanggit po natin kanina na may pagtaas nga po sa sa HIV cases natin sa region. So, paano po ito ina-address ngayon ng DOH? Sige po. Ang pagtaas po ng HIV cases po, no, sa Region 12 at sa buong Pilipinas ay nagpapatunay lang po na ang ating mga services or yung implementation ng services po natin ay na-maximize po natin. At para po ma-address po natin itong patuloy na pagtaas, ay patuloy pa rin po nating i-strengthen po natin yung ating intervention. So we are going to scale up our preventive measures such as providing condoms, lubricants, and our pre-exposure prophylaxis. So ito po yung mga tinitake natin para maiwasan po na magkaroon na ng HIV yung ating mga kliyente. Second is yung ating pag-enhance po ng treatment and support. So hindi lang po kasi testing po yung tinitingnan natin, no, yung pagtaas ng HIV cases. Kailangan nababantayan din po natin yung patuloy na pag-inom po ng mga kliyenteng na-diagnose na po sa HIV. Bakit po? Kapag po hindi po sila umiinom ng HIV or hindi po sila religiously umiinom ng HIV meds or yung mga antiretroviral drugs, pwede pong dumami yung kanilang virus sa katawan at pwede po silang mas makahawa po sa ibang tao, no? Kapag sila po ay nagkakaroon ng sexual activities. And third is yung ating enhanced access po, no, sa mga preventive, the entire implementation or services po ng HIV program. So, free and confidential HIV testing, treatment, at yung ating adherence to treatment po ng mga kliyente. Follow up po, ma'am.
paano natin po pinalalakas yung yung awareness dito sa mga vulnerable groups like yung ating mga kabataan, especially yung mga members din po ng mga LGBTQ. One of the best ways for us na pinalakas siya is our partnership with LGUs, with other department offices. Like for example, dito po sa atin, Department of Education, partner po natin sila. So, once or twice a year, nagkakandak po tayo ng regular na HIV symposium and testing sa lahat ng schools sa Coronadal as well as other cities and municipalities sa Region 12. Aside from that, mas pinaigting po natin yung partnership natin sa mga barangay levels. Meron po tayong mga HIV response team na sila po yung nakikipag-coordinate sa barangay health workers, sa barangay chairman or sa MSK chairwoman or chairperson in order for us to conduct HIV testing and symposium. I just want to add lang rin po, mas pinaigting pa po natin yung mga outreach activities natin. Like for example, ito lang nakakatapos na Tinalak Festival. We were able to conduct testing for 6 nights in a row at napaka-positive po nung outcome ng activity na yun kasi mas naging open na yung mga taga South Cotabato to tawag dito, to access or to avail the free HIV services. In fact, for the very first time since 2022, almost 800 South Cotabateños po yung nagpa-test for HIV in this Tinalak. So this is the first time na ganun karami at sila po mismo yung mga kusang lumapit at para magpa-test sa amin. Additional, just to add on the HIV testing, so maximizing our efforts, we also include workplace testing, workplace HIV testing. So aside from the schools and the communities during the festivals or the barangay levels, nagkakandak po kami ng workplace HIV advocacy, orientation, and testing activities. So we are being invited from different companies, no, and we provide advocacy activities and HIV testing activities din po. Magandang umaga po. Dave Bestanyo from 1062 DXKI. May advice po ba kayo sa mga individuals na takot lumapit sa ating RHUs para magpa-HIV test? Kasi alam naman po natin na yung iba takot pa lumapit sa kinauukulan. Okay. The good thing sa atin na panahon ngayon, no, kasi as mentioned earlier, meron na po tayong iba't ibang testing modalities. Kung nakaraan, kung few years ago, ang only way for them to get tested is yung pagpunta sa mga clinic. But right now, meron na po tayong kanina yung community-based screening. So pwedeng sila na po mismo, kukontakin nila yung mga community-based screening motivators natin at pupuntahan sila sa bahay nila. We also have the self-testing kits. So kung dito po sa South Cotabato, pwede po nilang i-avail sa South Cotabato Provincial Hospital. Sa Hack Clinic, mag-message lang po sila if they wanted to request for a self-test kit. For Gensa naman po, it's also available sa Rijeka, sa City Health Office, sa Social Hygiene Clinic. At kung sa North Cotabato naman po, it's also available sa Curly Tops Clinic sa Cotabato Provincial Hospital. So again, and if ever naman lahat ng testing modalities na to, we are still practicing yung confidentiality and we make sure na hindi lalabas yung information ng client natin even though we are conducting the testing outside the facility. So just to add on, dun sa mga nabanggit na HIV treatment facilities, our HIV treatment facilities have also their Facebook or social media accounts. So kung hindi po kayang pumunta agad ng facility, they can message po yung mga Facebook pages, they can book an appointment, and saka po sila magpapatest or pumunta dun sa facility. Aside from that, yung mga augmented staff po natin or yung mga staff natin, pwede po nilang i-personal message, no? May mga talagang clients talaga na nahihiyang mag-message sa Facebook page. So pwedeng directly doon na po sa mga staff natin, kay Sir Van, sa amin, and we will directly endorse you doon sa mga augmented staff. Safekeeping po yung inyong mga information na maibibigay sa amin. Follow-up question po. Meron po bang negative health side effects ang pagme-maintain ng antiretroviral drug? Ito po ba ay nagkukos ng pagkasira sa bato o kidney if masyado ng long-term ang paggamit nito? Sige, base po sa mga datos natin, no, wala pong kinalaman or wala pong side effects pagdating sa
damage on the kidneys or other organs po ng ating katawan. Ang pinakamagandang side effect po ng HIV or ng ating antiretroviral drugs is mas gumaganda po yung overall health po ng ating client. No, gumaganda po yung kanyang skin, bumababa po yung kanyang viral load, kaya gumaganda rin po yung process ng kanyang immune system, no? So mas maprotektahan na po siya pagdating sa other opportunistic infections or yung mga different kinds of infections po na pwede mapo sa kanila. Additional question lang po, ma'am. So, we cannot deny the fact na may mga tao pa din na may stigma when it comes to HIV. Ano po yung hakbang ng DOH to help these people living with HIV na hindi ma-discriminate po? Yun pa rin, ima-maximize pa rin natin yung proper education, no, sa mga tao. Kasi nabanggit natin si HIV ay naipapasa sa pamamagitan ng unprotected penetrative sex, transfusion or blood transfusion or sharing of needles of infected HIV client. And the third one is the prevention or the mother-to-child transmission. No, sa tamang impormasyon, malalaman or maipapaintindi natin sa community, no, na hindi lang po lahat ng taong nakikipag-sex ang pwedeng magkaroon ng HIV. So, mismong si mother, pwede niyang maipasa sa baby yung kanyang HIV kapag siya ay hindi nagkaroon ng testing at agarang gamutan. No? So, kailangan ma-maximize po natin yung efforts ng pag-disseminate ng tamang impormasyon, pag-erase or pag-klaro po ng mga myths and misconceptions po na pinaniniwalaan pa rin po ng mga tao. And matanggal po natin yung stigma and discrimination among people living with HIV. Masyado po kasing nakikita na itong mga HIV clients ay kabilang sa LGBT, sila po ay mahilig makipag-sex, no? Yun po yung mga term na nagagamit, no? So, with proper education, with proper knowledge, malalaman po ng community na hindi lang po pala doon nakukuha yung ating HIV. So, bata, matanda, babae, lalaki, pwedeng magkaroon po ng HIV. As of now po, ano yung pangmatagalang plano ng DOH upang mapigilan ang pagkalat ng HIV sa rehiyon? Sige po. So sa HIV po ay meron po tayong national or actually it's not national, ito po ay universal target. Meron po tayong tinatawag na HIV Care Cascade or the 95-95-95. So ito pa rin po yung tinitingnan natin na targets para magkaroon po tayo ng plan and actions po para makamit po natin ito. Ano po ba yung 95-95-95? So ito po yung tinatawag na first 95% po ng mga taong may HIV ay ma-diagnose. Second 95% po ng mga na-diagnose natin ay ma-enroll po natin sa treatment at patuloy po silang uminom ng mga gamot. Third 95 is the viral suppression. So 95% po ng mga nagtitake ng mga gamot ay magkakaroon po ng viral suppression. Ibig sabihin po, bababa po yung kanilang viral load at sila po ay magkakaroon ng tsansa na hindi na po makahawa sa mga tao na kanilang nakaka-partner. So for example, we have the algorithm or the term na tinatawag po natin undetectable is equivalent to untransmittable. So kapag undetectable na po yung certain client sa HIV viral load, ibig sabihin masyadong mababa na po yung kanyang viral load sa katawan, hindi na po na-detect ng machine natin, sila po ay hindi na po makakahawa sa kanilang sex partners. Provided po na hindi po natin tinatanggal yung preventive measures po na kailangan ginagawa pa rin po. So kahit na mababa na po yung kanilang viral load, kailangan nagsusuot pa rin po ng condoms, gumagamit ng lubricants. Ayan. Okay. Ayan, may mga additional questions po tayo mula sa ating mga live viewers sa Facebook. Babasahin ko po ang isang question. Legal po ba na tanggalin sa trabaho ang taong may HIV? Ay, hindi po. Covered po yung mga PLHIVs natin ng batas, which is RA 11166, no? So, protektado po sila at hindi sapat na dahilan para tanggalin sila sa trabaho dahil lang sa status nila.
There was this one instance na ganito rin po nangyari sa atin sa Region 12. I-terminate sana siya ng manager niya. It's because of his status. No, and one of the reasons bakit nagawa yun or napagdesisyon na ng manager niya, it's because wala siyang sapat na knowledge about HIV. So, ang ginawa lang ng team is instead na mag-pursue or magkaso, kinausap yung manager at mas pinaintindi yung karapatan ng PLHIV, and after that, naging okay lang lahat. So, napaka-importante talaga na mapalaganap natin or maturuan natin ng mga tamang information, not just our PLHIVs but also yung mga employers natin, para malaman din nila na protektado ang mga PLHIVs natin at hindi makakaapekto sa trabaho nila kung ano man ang status nila. So just to add, again, sabi po ni Sir Van, ito po ay kino-cover po ng Republic Act 11166. If ever po na sa mga viewers po natin at sa community po, if meron po naka-experience na sila po ay na-discriminate sa trabaho or let's say sa school, hindi po sila pina-enroll dahil sila po ay may HIV or nalaman po ng admin na meron silang HIV, pwede pong sumangguni sa amin at pwede po namin silang ma-endorse sa kaukulan or sa mga attorneys po natin na nasa program din po natin. May ano pa po ba kayo? Other reminders or may mga programa na gusto ninyong i-anunsyo sa ating mga viewers? So sa lahat po ng viewers natin, again, inaanyayahan po namin kayo na maging partner po namin sa pagpapalaganap po ng advokasya patungkol po sa HIV at sa lahat po ng mga healthcare workers, no? Makita po sana natin kung gaano po kahalaga na matest at matreat po yung ating mga kliyente or mga taong may HIV. So sa lahat po ng community, again, libre po yung ating HIV testing and treatment services. Nagbibigay po tayo ng free condoms and lubricants sa lahat po ng mga RHUs at HIV treatment facilities. Huwag po kayong mahihiya dahil ito po ay free and confidential. We assure you that your data or your information is kept secured po sa aming mga facilities. If ever po na nagkaroon po ng mga discriminations, you may also address these concerns at pwede niyo po kaming lapitan anytime. So for the team naman po, we have plans on conducting HIV testing again sa Tuna Festival, sa Flumlock Festival, sa Pinyahan, as well as Kalibungan Festival. So inaanyayahan po namin lahat ng mga taga Region 12 na suportahan din po yung mga activities and i-take advantage po natin yung mga ganitong activities in order for us to know our status. And sa atin naman, sa mga kapatid natin dyan na gustong protektahan pa ang sarili nila against HIV, available po si pre-exposure prophylaxis sa halos lahat po ng mga treatment facilities natin sa Region 12. So punta lang po kayo, libre po, wala po kayong babayaran. At tawag dito, ready pong sagutin ng mga staff natin lahat ng questions nyo about pre-exposure prophylaxis. As well as yung self-test kits natin ngayon, which is yung bago nating self-test kit, so available na rin po siya. Sige. Inaanyayahan po pala namin ang aming mga government partners, no? Meron na po tayong inilabas ngayon from Civil Service na Commission ng Civil Service na memorandum na paitingin po yung healthy workplace. So, pwede pong mag-conduct ang ating mga Department of Health at ating mga LGUs na partner po natin sa health na mag-conduct po ng HIV testing activities sa inyong mga opisina. Yan. Meron pa po bang additional questions from our media partners? Alright. Ma'am, additional lang po doon sa HIV testing centers natin sa region. Kasi during the tinalak, may napansin din kami na may mobile testing center ata yon. So, available din sa buong region, may mga umiikot po na mga ganitong mobile testing centers po. Opo, pero most of the time by request po kasi like for example nitong team po namin yan, by the way, from the Protect Upscale Project ng Philippine National Foundation. So isa po talaga sa goal namin is mapuntahan lahat ng places dito sa Region 12 to conduct HIV testing. So sa ngayon po, tawag dito,
yung pagkandak ng HIV testing during Tinalak, naging regular practice na rin po talaga namin. Next po, sana maaprubahan yung pagpunta po namin sa Tuna Festival. So plano pong mag-conduct doon. And then next po, sa Pulumulok for Flomlock Festival. And then this coming September naman sa North Cotabato. So ganun po talaga yung plano namin, maikot lahat ng lugar sa Region 12 to conduct HIV testing. Alright, if wala na pong katanungan, additional question po from Ma'am Leia. Actually, ang question from Sir James Plessis of GMA Radio, Jensen. Pero baka nasabi na rin, just to give emphasis lang, siguro sa mga advice lang daw para sa mga nahihiya pa rin no, na lumapit. And, pero sir, kasi it was already answered before then and pwede niyong ibigyan na lang emphasis. Sa akin na lang siguro, can you, ma'am and sir, can you orient us talaga? Kasi ito medyo tabu pa rin talaga when it comes to HIV. Kasi parang nakakahiya, kasi nga primarily from sex talaga nakukuha, sexual intercourse. Ma'am, alam natin na ang condom is a protection para hindi ka, of course, no, mahawa. Alam natin kung paano nangyayari. Pero bakit kailangan ng lubricant? Ano ba yung nangyayari? Ayan, para wag na magkahiyaan, I think we have to change now the health education and awareness talaga. Kasi bakit may lubricant? Ano ba kasi yung nangyayari? Bakit kailangan ng lubricant? At isa ito sa mga di ba, ways for prevention. Yes, Sir Von, would you like to answer? Okay, the reason bakit kailangan ng lubricant, ginagawa po to normally for anal sex. No? At yung anal po natin, wala po siyang natural lubrication. So if we are going to use condom at nakipag-anal sex tayo at walang lubricant, masakit po siya sa part ng nailang ako. Masakit siya sa part ng nakaka-receiver, no? And also mas madaling masira yung condom if it is not well lubricated. So pag nasira yung condom na punit, then lumalaki po yung chance na magkaroon tayo ng transmission if ever yung partner po natin ay merong HIV. So, ganun po, hindi pwedeng walang condom and we need to make sure that it's a water-based lubricant na ang ginagamit natin. Hindi po advisable yung paggamit ng lotion, ng laway, or ng shampoo. Hindi siya pwedeng palitan. It should be water-based lubricant. Meron ba? Thank you, Sir Von. Actually, kasi yung mga misconception, kaya hindi siya nakukuha sa laway lang, yung pakikipaghalikan, kasi nasusugat, tama ba? Pwedeng masugat kasi. Anal sex, walang natural na lubricant, kaya kinakailangan fully protected ka, diba? May condom, and kaya ginagamitan din ng lubricant. Kasi from the sugat, pwedeng pumasok dun yung virus. Ayun, maraming salamat, Sir Von. Tapos yung paulit na lang siguro, yung mga nahihiya pa rin hanggang ngayon. Thank you. Sa mga nahihiya po, pwede nyo naman pong i-contact yung Facebook page ng DOH-12 Protex team. It is DOH-12 Protex Upscale HIV team. So pwede po silang mag-message dito. Ang humahawak po ng page na ito are from South Cotabato, North Cotabato, Jensen, as well as SK. So technically covered po natin yung buong Region 12. Available po yung mga CBS motivators natin if they wanted to conduct din testing sa lugar nila or mag-request ng self-test kit. So message lang po kayo dito sa page na to. Uulitin ko, it's DOH-12 Protex Upscale HIV Team. Mag-message lang po kayo, 24/7 available po kami. Alright, wala na po ba tayong additional questions? Kung wala na po, may I request our resource speakers for today to give us your closing message. Sa comments section sa Facebook page. Ayan. Kasi may marami questions sa marami tayong nanonood, ngayon. Ay, naibigay daw ni Jello, Ma'am Au ata. Na-question na po. Na-question na kanina. Alright. Okay na pala. Sorry. Alright, if there are no questions left po, may I request our resource speakers to give us your closing message.
Again, ayan, inaayayahan po namin ulit ang ating community, ang ating department or partners, no, na maging partner po namin na magbigay ng advokasya patungkol sa HIV. So kami po sa Department of Health ay kaakibat niyo po para magbigay ng libre at confidential na mga services sa HIV program. Ito po ay binibigay po ng libre ang ating HIV testing. Nagbibigay po tayo ng libreng gamutan sa lahat ng HIV treatment facilities. And we assure you po na lahat po ng services ay maibibigay po ng sapat at equally po sa lahat po ng clients na lalapit po sa aming facilities. Okay, I'll make it very quick. So if ikaw po ay may risky behavior, if you have sexual exposure, multiple sexual partners, you owe it to yourself to get tested for HIV. HIV is no longer a death sentence, so available na po yung gamot, napaka-effective. So we encourage you to get tested regularly. Yun lang po, thank you. Ayan, once again, palakpakan po natin si Sir Von August Labor, Regional Program Officer, Project Upscale, at si Ma'am Almira A. Sulaiman, Nurse 3 at Regional Nurse Coordinator. Maraming salamat din po sa ating mga media partners na nagbigay ng kanilang oras ngayong araw at sa lahat po ng ating mga live viewers sa Facebook. Magandang umaga po sa inyong lahat at maraming salamat po. Let us give a round of applause sa ating mga guests at naway maipasa natin ang mga impormasyong ito sa ating mga kababayan upang mapigilan ang maling pag-unawa tungkol sa sakit na HIV at tuluyang mawasak ang stigma na kaakibat sa sakit na ito. Sa muli, ako po si Aurea Marie Bilhera ng Philippine Information Agency Region 12 at ito ang Kapihan with the Media.